Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kababayan at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kababayan, Justin Dizan po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers dito po sa social media, Facebook. At syempre, live ho ito napapanood sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Kababayan, mapapanood din itong ating programa at syempre, yung iba pang mga programa ng CLTV 36 dyan ho sa may television nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Skip the scroll and stream. At sa Pampanga naman sa Free TV Channel 36. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kamusta ko po? Kumusta ho yung mga kababayan natin dito ho sa lalawigang Pampanga at sa gitnang Luzon? Sumisikat na yung haring araw at naway na maayos yung kondisyon nyo sa mga oras na ito mo. Bago natin silipin yung sitwasyon ng trapiko dyan sa may North Luzon Expressway, pagbati muna
sa pamilya Mandak ng San Simon, Pampanga, nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat din sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Walang sawang sumusuporta at nanonood ng Newsstream. Yan. Okay. So medyo mas okay na ba yung audio? Yan, Mike. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Ayan, Mike, mas okay na ba? Balitang may Mas okay na ba yung audio ko, mga kabalen? Kanina parang medyo mahina raw. Parang nag-echo daw. Ayan, inayos ko. Iba yata yung input. sorry. Ayan, Mike, okay na? Okay na? Mas malinaw? Hintayin ko lang yung feedback, kabalen, nitong ating on board dito sa kusina para lang maging malinaw. Kung naririnig ho ninyo, comment lang kayo. Malinaw ba yung audio ni Kuyang Justin? Ayan. Hindi ko alam kung yung audio ko na yung hindi malinaw, yung mikropono o yung lalamunan ko. Dahil ilang araw na rin tayo. Ayan. Okay na, sabi ni Mike. Ayan, maraming salamat, Mike. Medyo okay, maraming salamat. Sige ho, mga kabalen, sa puntong ito silipin natin ang sitwasyon muna ng mga kalsada dito ho sa ating rehiyon. And para ho sa mga kababayan nating babiyahe, eto, silipin muna natin sitwasyon ng North Luzon Expressway ngayon pong alas 10:10 ng araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Real-time traffic update mula po dyan sa may NLEX. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw, ito ho yung mga aasahan ninyong senaryo dyan sa may North Luzon Expressway sa mga oras na ito. 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Dito muna tayo sa gawing itaas. Yan ho yung leftmost upper box sa Balintawak Toll Plaza. Yung mga northbound patungo hong Bulacan, Pampanga, Tarlac at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganyan din sa North Luzon. Wala hong pila sa mga oras na ito, maluwag. May bahagyang waiting time lamang dun sa may cash lane. Pero the rest ay light traffic ho ang sitwasyon. Ganyan din yung southbound portion dyan sa may Balintawak. Yung going Metro Manila ay maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Samantala, dito naman sa may NLEX Arbor Link Interchange, light traffic din ho. Base na rin sa monitoring natin mula sa NLEX Corporation. Sa area ho ng Karuhatan Toll Plaza, dyan ho sa may Valenzuela westbound, maluwag din ang sitwasyon. Samantala sa may Kawayan Interchange, ayan, makikita ho natin, dumarami na o mas makapal yung volume ng mga sasakyan pero continuous traffic flow, light traffic. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, Yan ho sa may matuto at service lane, magdesisyon. yung palabas ng toll plaza, may pila ng mga truck dyan. Kung kayo ho'y madaan dyan sa area na yan. Samantala, Duhat, Bocaue, light traffic din, magkabilang linya. Ganyan din ho yung sitwasyon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ay light traffic sa mga oras. Na tama, matudesisyon na tama. Mula ho yan sa may NLEX Corporation, ang real-time traffic monitoring dyan ho sa may North Luzon Expressway. Ito, pagbati muna kay Letty Quixote. Good morning po, watching from Angeles City, Pampanga. Isang maraming salamat. Magandang umaga sa iyo, Letty Quixote ng Angeles City, nakatutok dito sa ating programa. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Ito naman, traffic update
as of 10 a.m. din mula ho sa may City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, si Posco. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Diyos. Sa buong siyudad ng San Fernando, light traffic maliban na lamang ho yung portion ng MacArthur Highway dyan ho sa may tapat ng JBL Regional Memorial General Hospital, JBL MGH, dyan ho sa may Dolores, ganyan din sa may Makabakle. Yan pong Dolores, light to moderate traffic. Batay na rin yan sa update ho ng Posco. The rest, light traffic ho. Yung mga nagtatanong, kumusta kining sakop Maimpis? Light traffic ho. Batay na rin sa monitoring at update ng Posco. Light traffic yung sitwasyon. Kini pong sakop Maimpis. Makanyan mo naman, King Baliti. Ang popukit ang Telabastagan area. Ito ho yung mga choke points. Yung may mga traffic light. But ayon ho sa Posco, light traffic sa mga oras na ito. Mula naman sa may siyudad ng San Fernando, Pampanga, pasadahan din natin sitwasyon ng trapiko at ng mga kalsada dyan ho sa may lalawigan ng Bataan. 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Sa lalawigan ho ng Bataan, nakikita natin dyan ho sa may Balanga, light traffic, Alauli Crossing, maluwag din ang sitwasyon. And maging dito ho sa ibang portion ng Balanga area ay light traffic. Batay na rin ho yan sa monitoring natin mula ho sa One Bataan Command Center. Mahigpit na ipinatutupad ang speed limit dyan sa may lalawigan ng Bataan para ho makaiwas sa anumang disgrasya. Dahil nga sa luwag ng kalsada, marami ho tayong mga kababayan. Maraming mga driver, hindi nila matiis ang bumulusok sa kalsada tuwing maluwag ang highway. Abay, hindi naman ho porket wala kayong kasabay sa daan ay pwede nang tumakbo na para bang rocket ship, di ba? Napaka-Gen Z nung para bang na ginamit kong yan. Sige mga kabalan, ito naman. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam. Makibalita tayo mula ho sa DOST Pag-asa kaugnay na itong sitwasyon lagay ng bagyo si Uwan o Fogwong at ano nga ba yung estado, ano yung epekto dito ho sa ating lalawigan Pampanga, rehiyon gitnang Luzon. Narito pong latest press briefing ng DOST Pag-asa. Kay Bagyong Uwan at sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito. Base sa pinakahuling datos, nakita ang sentro nito sa layong 280 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour near the center at gustiness na 115 kilometers per hour. Nasa severe tropical storm category pa rin ito at malakas pa rin ho itong bagyo. Samantalang kanyang movement ay north-northeastward at 10 kilometers per hour at kung makikita nga po natin, nasa labas po ng ating area of responsibility ang kanyang sentro. Pero bahagi ng kanyang diametro ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng northwestern section ng Northern Luzon. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1. Yung trough nito ni Bagyong Uwan patuloy din nagdudulot ng maulap na papawrin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region maging sa Cordillera Administrative Region. At base na nga po sa track na ipinalabas po nating 5 a.m. bulletin, makikita nga po natin na sa mga nakalipas na oras ay northeastward o pahilagang silangan na ang kanyang pagkilos. So, tinatahak pa rin ito ang pa-northeastward o pahilagang silangan na direction at most likely ngayong umaga o mamayang hapon ay
pwede po itong mag-re-entry o ini-expect natin ang re-entry nito sa ating area of responsibility. Papasok kung itong muli sa ating PAR and then ini-expect natin magla-landfall ito sa southwestern section ng Taiwan. Ibig sabihin, most likely sa mga susunod na oras at susunod nating bulletin, posible po na may signal pa rin tayo o meron pa rin tayong lugar na kung saan ay may signal number 1 pa rin dahil maaari pa rin mahagip ng diametro ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So ayun, generally, northwestward ang kanyang magiging movement. Magla-landfall po ito sa southwestern portion ng Taiwan. And then mag-emerge siya dito sa Ryukyu Islands hanggang sa makalabas po siya ng ating area of responsibility. At dahil nga po magla-landfall ito sa landmass ng Taiwan, ine-expect natin sa mga susunod na oras at araw ay unti-unti din ho itong hihina hanggang sa maging remnant low pressure area na lamang po ito paglabas ng ating area of responsibility. So patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng pag-asa ukol dito sa bagyo dahil as I mentioned po, meron pa rin mga lugar na itataas pa rin natin ang tropical cyclone wind signal number 1 kahit na ito ay papalayo na po ng ating area of responsibility. Depende po sa magiging proximity niya at depende sa kung saan po yung magiging hagip ng ilang bahagi ng kanyang diametro. Samantala, signal number 1 pa rin ngayon as of 5 a.m. bulletin sa Batanes, sa Babuyan Islands, particular host dito sa mga isla ng Calayan, Dalupiri at Fuga. Sa northwestern portion naman ng Ilocos Norte ay nakataas din ang signal number 1 sa mga municipalities ng Burgos, Bangi, Pasukin, Dumalneg at maging sa Pagudpud. So sa mga nabanggit nating lugar, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Hindi pa rin po pwedeng maging kumbaga relax dahil may mga pag-ulan pa rin na pwedeng maranasan doon at pagbugso po ng hangin. Pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng umabot hanggang sa 61 kilometers per hour. So ibig sabihin present pa rin ang hazards dito sa mga lugar na ito kung kaya't ingat pa rin po tayo, maging vigilant pa rin at maging alerto sa ating kapaligiran. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga paminsang-minsang pagbugso po ng hangin. Ang mga lugar na yan ay dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at maging sa Isabela. Sa araw po na yan o for today po yan. And then for tomorrow, posible pa rin ang mga gusty winds dito sa Batanes at maging sa Babuyan Islands. Kaya ingat pa rin ho ang ating abiso. Samantala sa ating pagtayo ng panahon, magiging masungit pa rin ang panahon sa Batanes, sa ilang bahagi ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte dahil pa rin kay Bagyong Uwan. Direktang epekto pa rin ito ng bagyo. Samantala yung trough ng Bagyong Uwan ay magdudulot pa rin ng maulap na papawrin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa Ilocos Region o sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region at maging sa Cordillera Administrative Region. Samantalang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay improved weather ang mararanasan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawrin. Mababa po yung tsansa ng malawakang pag-ulan. Pwede lamang ho o may tsansa lamang ng mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Meron pa rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa Batanes, Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte. Ito po kasi yung lugar na talagang affected pa po ng bagyo at expected po natin na maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon. Kaya hanggat maaari ay hindi pa rin ho ina-advise o nire-recommendang pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, ang sunset natin, ang sunrise natin for today is 5:56 in the morning at ang sunset natin mamaya ay sa ganap po na alas 5:25 ng hapon. Yan mo ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. Mamaya ho yan, kaya't patuloy po tayong magantabay sa updates po. Ito si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizan, neto
Maraming salamat, Lori De La Cruz Galicia, para sa ulat panahon. Yan ho mga kabalen, ating narinig, ano? Yung magiging taya ng panahon na nakaka-apekto pa rin itong bagyong si Juan dyan ho sa may hilagang bahagi ng ating bansa, partikular dyan sa may area ng Pagudpud, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Island, at yan ho mga kabalen, ano? At patuloy na tumutok sa pag-asa at of course dito ho sa CLTV 36 News dahil maya't maya rin maglalabas tayo ng mga thunderstorm advisory, rainfall warning at iba pang anunsyo na may impact dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Ito naman, basahin ko lamang, bigyang daan lang natin kasi marami hong mga talakayan recently, ano, yung Sierra Madre. At ano nga ba yung papel niya pagdating sa pagbibigay proteksyon sa atin o dito ho sa ating Kapuluan Luzon, ano, tuwing sinasalanta tayo ng bagyo. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Ito ho mula mismo sa Pag-asa, ano, batay ho sa pag-aaral ni na Dr. Jerry Bagtasa at Dr. Bernard Alan Racoma noong 2023 na publish ho sa Philippine Journal of Science. Ginamit nila yung numerical weather prediction model upang simulahin ang epekto ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges o Mountain Range sa 45 na bagyo na tumama ho sa Luzon mula noong taong 2000 hanggang 2020. So ito ho yung resulta mga kabalen ng kanilang research, ng kanilang pananaliksik sa loob ng pagsusuri ng mga bagyo from year 2000 to 2020. Babasahin ni Kuyang Justin para magabayan din tayo. Ito ay mula sa DOST Pag-asa. Number 1, hindi po gaanong humina ang lakas ng bagyo sa unang 6 na oras matapos tumama sa lupa. Kahit naroon yung mga kabundukan kung tawagin. Ano? Number 2, ang Cordillera Mountain Range ay may mas malakas na epekto sa pagpapahina ng hangin kaysa ho sa Sierra Madre. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Yan ho mga kabalen, malinaw yan. Ang Cordillera Mountain Range ay may mas malakas na epekto sa pagpapahina ng hangin kaysa Sierra Madre. Number 3, samantala ang Sierra Madre ay nakakabawas ng lakas ng hangin ng humigit kumulang 1 to 13%. Ngunit nakakapagpataas ng ulan sa kanlurang bahagi nito. Kasama na po yung Metro Manila ng 22 to 55%. Batay ho yan sa pag-aaral. Number 4, sa Cagayan Valley, nakatutulong yung Sierra Madre. Ito mga kabalen, no? Nakatutulong daw ang Sierra Madre na bawasan ng hangin at ulan. Kaya masasabi na epektibo itong panangga sa bahaging iyon ng Luzon, okay? Sa Cagayan Valley. And number 5, higit sa lahat, binibigyang diin ng pananaliksik na higit na mahalagang protektahan ng Sierra Madre laban ho sa pagkakalbo, pagmimina, at iba pang mapanirang gawain sapagkat ito'y tahanan ng mayamang biodiversity at likas na yaman ng ating bansa. Yan ho mga kabalen, ay mula ho sa DOST Pag-asa. Resulta ho yan ng pag-aaral nila Dr. Jerry Bagtasa at Dr. Bernard Alan Racoma noong taong 2023. Yan ho para bigyang linaw, no, yung mga speculation. At ano nga ba talaga yung papel ng mga kabundukan pagdating ho sa pagbibigay proteksyon kapag merong mga malalakas na bagyo. So eto pala mga kabalen, ano, hindi gaanong humihina yung bagyo kahit na tumama sila sa mga bundok within the first 6 hours. And then, mas effective daw na magpahina ng bagyo itong Cordillera kaysa sa Sierra Madre. But, ito hong Sierra Madre, nakakabawas pa din ng malakas na hangin ng 1 to 13% pero nagpapalakas siya ng ulan. Sa Cagayan Valley, effective daw ito pong Sierra Madre bilang panangga sa bagyo.
Sa ngayon, foreign exchange rate muna tayo. Silipin natin. Ito hong palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar ito pong November 11, araw ho ng Martes sa 58 pesos 98 centavos. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 Samantala, yung ibang currency, Japanese yen is 38 centavos, pound 77 pesos 64 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 58 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 71 centavos. na tama. Yung dirham, 16 pesos 04 centavos. Euro is 68 pesos 12 centavos. At every 36 news stream, kasama si Justin. Yung Korean won, 04 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 27 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement. Ito naman, balitang may paggagamitan pa rin, mapakikinabangan. Ito, ongoing ho ngayon yung brownout dyan sa may bahagi ng St. Jude Village sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Dahil na rin sa pag-optimize ng transformer ng Sfelapco. Tatagal ho yan hanggang alas 12:30 ng tanghali o ng hapon, 12:30 p.m. Ngayon pong araw ng Miyerkules. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Apektado rin ng nasabing power interruption. Ito pong bahagi ng Villa Corazon Subdivision. Diyan pa rin sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Hanggang 12:30 p.m. Ngayon pong araw ng Miyerkules. Magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito anunsyo lang sa mga kababayan natin dyan sa Macabebe, Pampanga. Ito ho na kahapon ito inilabas. So ngayong araw, November 12, kahapon at ngayon ay wala hong pasok dyan sa klase at trabaho sa gobyerno sa bayan ho ng Macabebe, Pampanga dahil na rin dito ho sa epekto ng bagyong si Uwan. Ito po ay mula sa tanggapan ng alkalde dyan ho sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Hanggang ngayong araw, November 12, ay wala hong pasok sa government work dyan ho sa bayan ng Macabebe. At magdesisyon, tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Isang magandang umaga kay Kuyang Cesar Montana. Good morning. Ayan, napangiti mo ako, Kuyang Cesar. Maraming salamat. Akala ko wala kay. Inaantay kita kanina Yan present. Cesar Montana, nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa akin pong pagbabalik. Maliban sa pagbati sa mga magko-comment dito sa ating programa, syempre, ihahatid ko sa inyo yung detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Huwag ko kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream makalipas po ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon.
matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking binanggit kanina mga kabalen, narito na po ang mga headlines na dapat ho ninyong malaman ngayong araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Ito, simulan muna natin sa eksklusibong balita ni Kuyang Paulo G. Santos. Ito ho mga kabalen, napag-alaman ng CLTV 36 News Team na aabot ho sa 59 na real estate subdivision ang umano'y illegal na nakapag-operate sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ayon ho yan mismo kay Mayor Jeffrey Luris sa isa pong exclusive interview sa CLTV 36 News. Ayon ho kay Luris, malaki ang epekto nito dun sa kanilang taxation system ng LGU. Gayon din ho siyempre dun sa mga mamamayang nakapag-invest sa mga proyektong hindi dumaan sa tamang proseso ng pagbili at pag-develop ng lupa. Dagdag pa ho ni Mayor Luris, may mga legal na hakbang nang isinasagawa ang Arayat LGU upang tugisin itong mga developers na sangkot sa naturang modus. Ipinaliwanag naman ho ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na ang permit to sell ay isang mahalagang rekisito bago magbenta ng isa pong real estate property. Nakasaad dito ang ceiling price ng ibinibentang lupa o pabahay na nagsisilbing proteksyon para ho sa mga mamimili, lalo na sa mga naakit sa mga nag-aalok ng murang pabahay. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Jeff Luris ng Arayat, Pampanga kaugnay nitong eksklusibong balita kung saan 59 subdivisions umano ang illegal na nag-ooperate dyan ho sa bayan ng Arayat, Pampanga. 59.
59 na listing namin na pina-check namin sa assessor na wala sila mga development permit. No? So ito yung mga dokumento na katunayan sa assessor na kinuha. Maraming iba't ibang barangay ito. No? So laganap yung naging illegal subdivision dito sa amin. At kami naman, no, yung mga dati mga previous na natatnan ko na lang. So yung mga dating matatandang mga titulo na sa kanila na nai-transfer sa mga anak nila, yun, meron naman silang exemption to the rules na meron kami. Ang concern lang namin dito, yung mga nagbebenta talaga na pinupost sa social media at naka-subdivided lot na walang kaukulang dokumento. So yun lang naman yung concern lang namin dito sa pagsisiyasat namin dito. Dahil una-una, yung taxation natin dito, kung agree siya, hindi natin mariresidential siya, lalo na kung wala siya sa CLUP natin. No? So sa madalit sabihin, ito, mga subdivision na existing na at nakapagbenta na sila. Oh, marami na pong nakapagbenta, no? So, yung isa yun sa pinakamalaking naging Sa tanggapan ni Mayor Jeff Loris, mga kaibigan, at ipinipresenta sa news team kung gaano ho kalaki yung hamon sa LGU na siya sa atin ho yung mga nakapagtayo na daw na illegal na subdivision. At kayo na magbanggit sa amin dito sa dokumentong ito, Mayor. Gaano karami yung illegal subdivision? 59 na listing namin na pina-check namin sa assessor. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita matyala matutuan magdesisyon. Ayan ho mga kabalin, ating narinig ang tinig ni Mayor Jeff Loris ng Arayat, Pampanga kaugnay nitong balita kung saan 59 subdivisions kumano ang illegal na nag-ooperate sa kanilang bayan. Samantala, ito naman ayon sa DSUD, sa malaki umano ang papel ng mga local government units sa pagprotekta ng mga likas na yaman tulad ho ng mga bundok, gaya ng Mount Arayat upang mabalanse ang land development at maiwasan ang negatibong epekto nito sa ating kalikasan. Ayon ho kay Attorney Richard Manila, ang Regional Director ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Region 3, makikita na umano sa ibang rehiyon ang resulta ng kapabayaan sa kalikasan na nagdudulot ng matinding sakuna sa buhay po ng mga Pilipino. Bilang halimbawa ay binanggit din ho ni Director Manila ang Mount Arayat sa Pampanga na kabilang sa mga protected area ng bansa. Ipinaliwanag niyang bahagi ng proseso ng pamahalaan. Ito pong tinatawag na Climate and Disaster Risk Reduction Assessment and Local Clearance habang nasa kapangyarihan naman daw ng LGU ang pag-calibrate dun sa tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. Giit pa ho ni Manila, hindi lamang ang mga lokal na pamahalaan ang may pananagutan sa pangangalaga ho ng ating kalikasan. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag Skip the scrolling stream at every 36 kaugnay ng usapin na iyan. In terms of environmental protection po, ginagawa na po natin talaga yan. Matagal na po ang ginagawa natin sa DSUD in collaboration with local government units. Ano ba ang isang konkretong bagay na nagsasabi na ginagawa natin? Well, we have this so-called serpology na comprehensive land use plans ng all LGUs. Comprehensive land or CLUP po ang tawag natin dyan. Yan pong CLUP sa ngayon, lalo sa ngayon sa DSUD, ang paggawa po dyan ay hindi madali. Well, yung environmental protection kasama po dyan through the integration po na tinatawag natin na CIDRA, Climate and Disaster Risk Reduction Assessment. CIDRA po ang tawag doon. So lahat po ng comprehensive land use plans ng all local government units across the Philippines dapat mag-comply po doon. But ang challenge is not really the document, but the implementation. So malaking usapin dito ng ating local government unit. Ngayon po, ano ang practical way para na-safeguard yun or na-implement? Di ba po meron tayong building permit? Yeah. But prior to the building permit, meron tayong requirement na locational clearance. Yan po ang dalawa sa LGU. Ngayon, bago ka dapat mag-construct ng housing or ng let's say, ng isang construction or ng project, dapat meron ka munang locational clearance. Ang ibig pong sabihin ng locational clearance, meaning, kung saan mo ilalagay ang proyekto mo or ang business mo or ang structure mo, dapat nasa tamang zone. So ngayon, kung protected area po yan,
Dalawa pong klase po yan. Meron tayong production, meron tayong yung protected po talaga. Pag production zone, pwede ka dyan. Pero yung protected mismo, hindi pwede. So yun po dapat papasok ang role ng local government unit. Kasi dapat pag talaga pong protected area siya, hindi siya sa production, dapat wag ka mag-build. So malaki yung pasan sa balikat ng mga LGU para ma-implement po ng maayos yung batas. In a way, yes po. In a way po. Pero sa ganun, ayaw ko pong ipinpoint lang po or ilagay mismo sa ang lahat ng responsibilidad sa ating LGU. Because kung ikaw din po may-ari ng lupa or ng proyekto, dapat po maging responsable din tayo. Huwag nating ipilit yung hindi dapat. Kasi po, sa part ng mga LGUs, minsan po napipilitan or minsan they are trying to implement it, only that they defy the law, they defy the zoning ordinance or the CLUP, build at their own risk, and then doon po nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa huli. Alam niyo po, napakabuti ho ng Real Talk ni RD. Parang meron akong recollection sa mga naging malaking balita. Once upon a time, napatituluhan pa yata yung isang resort dyan sa Bohol na ang dami kong nagtaas ng kilay. Di ba, RD? Kaya maigi ho na yung mismong bibili ng property, talagang yung due diligence mangyari. Tama po ba ako? Yes po, tama po, Sir Paulo G. Yan ho mga kabalen ang tinig ni Director Manila ng Housing and Urban DSUD, Department of Housing and Urban Settlement. Ayan. And ito ho mga kabalen, sa kaugnay na balita actually, may kinalaman din ito. Yung pag binabanggit nga yung mga no-build zone kung tawag. Stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Ito ho sa iba namang balita. Nanawagan ho si Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na mahigpit na bantayan at ipatupad itong no-build zone sa Sapang Bato, Protected Agricultural Land dyan ho sa may Angeles City. Ayon ho kay Lasatin, nakita ng bansa ang mga sakunang sanhi ng pagkakalbo ng kagubatan tulad ng naganap sa Cebu matapos ang matinding pagbaha dulot ho ng mga nagdaang bagyo. Aniya dapat nang pigilan ang anumang pagtatayo ng istruktura sa mga protektadong lugar. Binigyang diin din ho ng mambabatas na noong siya pa ay alkalde ng Angeles City, ipinasa yung tinatawag na Comprehensive Land Use Plan o CLUP 2021 to 2023. At nakasaad dito, umano, ay yung 546 hektarya na lupain sa Sapang Bato Watershed ay kinikilalang Protected Agricultural Land at No-Build Zone. Kaugnay ho nito, humingi na rin ng suporta si Congressman Lasatin mula naman kay Angeles City Mayor at kanyang kapatid na si Carmelo John Lasatin II. Gayon din ho sa Bases Conversion and Development Authority at Clark Development Corporation upang tiyakin isaalang-alang ang epekto ng kalikasan bago mag-aproba ng anumang proyekto. Ipinaalala rin ho ng mambabatas na bahagi ng lupa sa watershed ay pag-aari ng BCDA at CDC, ngunit nananatili umano itong sakop ng jurisdiction ng Angeles City. Hinimok din ho ni Congressman Lasatin ang mga residente na makiisa sa naturang advokasya kaugnay ng pangangalaga ng kalikasan at reforestation program sa Sapang Bato na sinimulan ho noong taong 2019. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama.
Samantala ito sa kapapasok lamang hong balita mga kabalen ay magbibigay ng tulong. Magpapadala ho ng humanitarian aid. Ano? Nasaan ba yung detalye? Ayan, hanapin ko lang ha. Kapapasok lang hong balita ay magbibigay ng mahigit 140 million pesos na humanitarian aid ang bansang China sa Pilipinas bilang tulong ho sa mga naapektuhan ng bagyong Tino at ng super typhoon na si Uwan. Ayon ho yan sa Chinese Embassy in Manila ngayon pong Martes, November 11 o nitong Martes. Batay na rin sa statement ng embahada kabilang ho sa tulong yung $1 million o humigit kumulang 58 million pesos na cash at 10 million Chinese yuan o higit 82 million pesos na halaga ng relief goods. Nagpahayag din ho ng pakikiramay ang bansang China sa mga biktima at umaasang makakabangon agad ang mga Pilipino sa mga nasalantang lugar. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita, makabuluhang photo exhibit and Dulce Prenda cooking demonstration na naging hudyat ho ng pagsisimula nitong pinakaaabangang Lanaval de Bacolor 2025. Tama ho kayo mga kabalen, opisyal na pong miegumpisa ining Lanaval de Bacolor 2025. May harapan siya pong opening ceremony king executive building ning mesabing balen. Ngayon pong milabas sa Martes, November 11. Balita makatotoanan, balita mapagkakatiwala. Sama-sama hong nagbalik na ang lahat ng mga dumalo sa mayamang kultura at kasaysayan ng bayan ng Bacolor. Kabilang na ho dyan si Mayor Di Mandato at yung buong sangguniang bayan na pinamumunuan ni Vice Mayor Ron Dongka. Present din sa programa ang Kapampangan culinary legend, wala pong iba, Aching Lilian Borromeo. Aching Lilian, kumusta na ko po? Si Claude ko po. At sana lagi ko pong atsuking masaleseng kapanandaman para ho sa cooking demo ng Dulce Prenda, isa pong pagkaing Pinoy na original po dyan sa bayan ng Bacolor. Na tama, magdesisyon na tama. Ano ba yung Dulce Prenda? Kahawig ito yung tinapay ng Panecillos del San Nicolas ng mga Espanyol na may disenyong inukit na borda ng damit ng birhen bilang molde at may palamang matamis na gawa ho sa kundol na niluto sa asukal. Ang pagkain ito ay isang relihiyosong alay ng mga mahihirap kay Birheng Maria tuwing kapistahan ng Lanaval de Bacolor mula pa noong 1600s. Ayan. Silipin natin yung ibang mga eksena dyan ho sa masayang pagsisimula ng Lanaval de Bacolor. Balita makatotoanan. Ayan, nag-cooking demo sila at Ching Lilian. Of course, sinubukan yan ni Mayor Diman. Sabi ni Kabayan Art, masarap daw yung luto ni Mayor Diman eh. Di ba? Ayan, Yan ho yung mga gamit na pangmolde ni Aching Lilian. Alam ho natin yan. Konting story time lamang nung ako yung nagsisimulang magtrabaho dito sa CLTV 36. 2011. Batang-bata pa si Kuyang Justin. Cameraman ho ako noon. At kabilang ho dun sa aming programa yung King Kusina kasama si Aching Lilian Borromeo. Kaya naman madalas ho kami dyan sa may kanilang kusina sa may Mexico. Yan pong gamit ng pang-molding makanyan na ano pong kasanting. Tsaka talagang siguro ako personally, hindi ako magluto. Yeah, enjoy ako nung ginagawa natin yung programa na yan. Yan ho yung mga ginagamit na pang-molde. Bali ho po rin ang San Nicolas Cookies sa Manuandan.
Mialiwala po rin, as ne karakal gagamitan, ya chililian, mialiwalang pang moldy. So, ito ho yung kanilang ginawa, nagkaroon ng cooking demonstration ng dulce prenda, isa hong pagkain na iniaalay ng mga kababayan natin sa Bacolor, Pampanga noong 1600s pa, kay Birhen Maria sa tuwing sila'y may hihilingin. At yan ho'y bahagi ng Lanaval de Bacolor Fiesta. At dito sa CLTV, tuloy-tuloy ang ating paghahatid sa inyo ng mga kaganapan dyan sa Bacolor. At kung nais ninyong makisaya, opo, tutok lamang, ihahatid namin sa inyo yung schedule din. Para naman sa ngayon, since maaraw na, Skip the scroll and stream at the 36 news stream. at saka sa mga kapwa ko, siklista, sa mga biker, yan. Desisyon na tama matadesisyon. Alam niyo ba, napakaraming coffee shop dyan ho sa Bacolor. Napakaraming pwedeng pasyalan dyan sa Bacolor, Pampanga. Kaya kung gusto ninyong magbisikleta o di kaya naman ay mamasyal at makisaya sa kanilang Lanaval de Bacolor, ayan. Tutok lamang sa CLTV 36 News para ho sa mga update, yung mga kaganapan dyan. Kabalan, 10:55 na ng umaga at ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. At i-follow lamang yung ating page at CLTV 36 News para pa sa karagdagang balita at impormasyon na dapat ho ninyong malaman tungkol ho dito sa atin sa gitnang Luzon. And mga kabalan, ito ho ay mamaya samahan natin si Binibining Sonia P. Soto sa So to Speak, At magiging bisita naman niya yung mga kaibigan natin sa Pag-asa and sa Office of Civil Defense para pag-usapan yung ating kahandaan and of course assessment na rin at yung halaga ng Project NOAA. Isa pong isang instrumento na makatutulong para mabantayan yung ating panahon, yung mga kalamidad. And mamaya po yan, samahan si Binibining Sonia P. Soto, Juan sa Bayan ni Juan, November 12, live ho ito. Mamayang 3:00 ng hapon, makakasama niya si Chang Quizon, Information Officer ng OCD Region 3, Rochelle Fernando, Operations and Warning Division Chief ng CSFB CDRMO, si Bernadette Lucilio, ang Chief ng Meteorological Officer Pag-asa Clark, at si Albert De La Cruz, Commissioner po ng Climate Change Commission. Yan ho mga kabalay ng mga magiging bisita mamaya. Muli po, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po para sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. At the 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.